Good day everyone. I am Charlie Teo Cuevas. I am here to explain kung unsay difference sa procedural programming and sa OOP or Object-Oriented Programming. Ang procedural programming is a programming paradigm that uses a series of procedures or functions. So, si procedural programming is step by step ni siya. Then, naga ang kuan ani niya is function is naga-follow siya sa top to bottom o taas pababa. So diba procedure man siya step by step. So taas siya magikan pababa. While ang OOP is naga-base lang siya sa concept sa data. Then I mean naga-base lang sa concept sa object. Then ang object is naga-contain siya og data sa form sa attributes o code na form pod sa method. So karon di bali ang kuana ng procedural is wala siya ikuan access specifier. Like unlike sa OOP na siya mga access specifier like atong mga private, public, So karon is magkuanta kay para mas masabtan gyud ninyo kung unsa ang kalahian sa procedural ug sa OOP. Then dere so buhat sa taog code nga nag-perform sa procedural step by step top to bottom. So dere is magbutang sa tag scanner import java dot yun scanner. Purpose ng scanner kay para magamit nato kung nata i-input. Kung na gusto mag-input is butang lang nato ni ang import java.util.scanner. Then dere scanner then variable nato sa scanner din. System.in. So kadto tawag na nato ni ang gatong gi-import nga scanner. Then dere is mag-declare ta dere ang variable nga A ug B. A. So dere ang declaration nga naka-declare diba? Sa ingon ako gayna is step by step procedural programming sa programming paradigm nga nagagamit og series procedure o function. Then dere nag-declare tag variable nga A ug B nga naka-int. Then dere is the first number enter first number. Then i-ano na to, wait lang, wala sa tanay, why nag-block mo na siya, wait lang, ay ate, nag-block mo na. Saan mo siya pagwala? O yun, nawala na. Then, so, sorry kay pawala lang natin itong black sa itong screen. Then, there is, magkuha na itong scanner kay para kung makuha na ito kung unsa itong kuan value diri sa itong first number. So, A lang. Nganong A na lang atong gibutang diri kay kuan naman ta diri. Nag-declare na ta og variable nga A. So, dili na ta pwede diri mag-int A kay nagkuan naman ta rin, nag-declare na. The A is equal to itong kuan AC dot next int na siya kay next int man atong gamit diri Then sunod is magkuan ta enter second number. Then B is
is equal to AC dot next in. So, di ba? Step by step siya sa procedural. Nag-declare ta, then diri is kuha ta sa function kay para makuha na to ang kuan first number. Then diri pod sa B. Then sunod, so nana step by step siya. Then diri mag-declare na pod tag in sum. Then is equal to A plus B. So, kay kung unsa to, ang value diri ni A ug ni B is i-add siya A plus B. Then ibutang ang value diri is turn niya diri sa variable nato nga sum. Then pag pa-output na is result, then plus sum atong variable nga sum. So mo ni ang sa procedural programming, step by step siya, di ba? Kita ninyo. Declare hantod pababa hantod nagpa-output ta. Then try na to siya og run para makita ninyo ang di ba? Enter first number. Wait lang, bago na to run. Enter first number. Putay na to 23. Then second number 3. Then nasa result nga 26. So mo to ang procedural programming. Step by step siya. Then pataas to pababa o top to bottom. Tapos then karon maghatag na pug og example sa object oriented programming. So sa OOP kay nana siya kuan classes, object, attributes og methods. So upat. So kuan nato diri o mga gitawag sa mga structures sa OOP. Then di ba buhat sa taog kuan. Di ba ingon ako ganina is ang OOP is bottom to top o ubos pataas siya. So karon makita ninyo nganong pataas ay baba to taas. Then diri buhat sa tag class person. So mo ni ato ang class, di ba ingon ko ganina natay classes, object, attributes, then methods. So natay for o syntax o tawag na mga structure sa OOP. Then diri magbutang tariya og mga kung sa gusto nato sa person. So kuha lang nato ang name og age sa person. So diri ibutang na sa kuan attributes public string name, then public int age. So age niya, so nanatay kini mga attributes ni siya sa name og age. Then wala pa man ni value siya no. Then butasa ta diri constructor public person, then string name and age. So mo ni ato ang constructor. Then ang purpose sa constructor, di ba? For example na natay current instance. Ang katong current instance is ibutang to niya diri. Well, ang constructor is matawag to niya kung unsa ato ang current instance. So explain na ako na later ato sa aning tapuson. Basta ang purpose sa constructor is diri na gina-store ang atong mga current instance. Din ang atong current instance is ibutang niya diri sa atong attributes. Then diri is that name is equal to name. Then diri kung unsa to atong value sa name katong current instance is store niya diri this, then is butang niya diri sa atong name nga nga variable. So nanatay class, di ba? Classes na kini class person. Then nanapod tay mga attributes. So duha na lang ko lang nato methods o ang object. So buhat sa taring method. Public, then person name, then south, name, then plus name. So there is a person name nato is
tawag lang nato siya atong attributes nga name, di ba? Tara name. Then para unya sa pataas, explain na ako na later tapos na nato na. Then dira punta sa public void person age. Then age plus age. So, di ba? Nanatay kuan classes. Then attributes niya. Tapos methods, therein person name o in void method, then person name, then person age. So, diri na ta sa taas. Di ba? Process niya is sa class ta magsugod. So, baba bago nato siya tawagon sa main. So, atong main man is mama natong taas. So, sa baba ta implement niya og mga classes, mga methods, then tawagon nato siya sa taas. So, diri create ta diri og object person, then variable nato diri person is equal to muna itong object person, then person. So, butangan nato diri value by Charlie sample, then 21. Person, wait lang, so yun, diba person, pero person, wait lang ha, debug nato ni y, then person method, create method person java string, dili ni siya, then tago nato diri si person dot person name, then person dot person age. So pansin ninyo, so kulang to diri og new. Then pansin nyo, di ba? Direta nagbuhat sa tag class. Di ba ingon na na class, object, attributes, og methods. So buhat ta diri class. Then ako po ingon sa, di ba, ang sa procedural is top to bottom. Then kining OOP is bottom to top. Nganong bottom to top? Di ba diri nagkuanta nagbuhat ta attributes niya sa baba sa atong susunod sa atong class. Then methods, then person name, then person age. Then dari sa atong main is nagtawag ta di ba sa baba, din ato tagtaas sa atong main. Nagbuhat ta diri og kaning object nato. Then ato na lang gitawag kung unsa tong method niya sa person name, then person age. So mo ni gitawag nato si person name og person age. Genre nato. Di ba? Natawag nato si Charlie, then age niya is 21. So mo to ang kalahian sa procedural programming and sa object-oriented programming. Thank you. Napo ni kuan sa mga principles sa OOP. Nanto say 4 ang encapsulation, inheritance, polymorphism, then abstraction. Then ang kanang upat is ma-explain ko na sa akong sunod nga video. Kadto lang sa karon og thank you. Good day.